Okay, bumabati ako sa inyo. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Na lagi kong sinasabi, nandito ako sa Kuwait para hindi na ninyo ako hanapin sa Pilipinas. Okay, ang last na video natin na in-upload ay yung problema ng slide stop. Yung slide stop niya hindi nag-open. Hindi nag-open yung ano. So, panoorin ninyo yung last video natin, yung hindi nag-open pagka naubos ng bala. So, hindi natin malaman kung may bala pa o wala. So, ngayon naman ang isang katanungan na naman at palaging tinatanong sa akin, mahirap ikasa ang baril. So, mahirap hatakin yung slide. Ibig niya sabihin. Okay. At bago natin bigyan ng kasagutan ang tanong na yan, sapagkat yan ay palaging tinatanong sa akin. Okay, binabati ko kayo na isang magandang araw. Anumang oras dyan, mga FW, tanghali, umaga man, tanghali, hapon, gabi o madaling araw. Sana tayo ay nasa mabuting kalagayan. At ayun nga, nandito ako sa Kuwait, kaya pag na ninyo ako hanapin sa Pilipinas. So, yung mga hindi pa subscribe na aking YouTube channel, Pinoy Firearms Instructor. Subscribe ninyo kung kayo ay may mga firearms, may mga matututunan kayo na kung paano alagaan ang inyong mga baril. At kung kayo may mga katanungan, itanong lang ninyo sa comment section at gagawa natin ng videos. Kung yung mga madali naman ay sinasagot natin sa live tuwing Friday, binibigyan ko. So, importante panoorin din ninyo yung mga Q&A, question and answer na mga videos natin. Para yung mga madadali lang na sasagutin natin doon. Kasi merong hindi tayo pwedeng magpakita ng mga ganito sa live. Kaya ito ginagawa ko ng videos, yung mga katanungan na mahirap ikasa, yung mga katanungan na malfunction ng slide stop. So ginagawa natin ng videos kasi noong nakaraan hindi tayo pinayagan ng YouTube channel na magpakita ng mga ganito. So kaya ginagawa ko na lang ito ng video. So, ang katanungan ay bakit mahirap ikasa? So, pagka ganun ang problema, hahanapin natin kung bakit. Kasi, siyempre, hindi ko pwede agad sagutin yan na yun. Kasi may mga dahilan yan. Unang-una, tanggalin natin yung slide. Okay, tanggalin natin yung slide. Yan, tanggalin natin yung slide. Of course, tatanggalin din natin yung kanyang recoil spring. Pag natanggal na natin yung recoil spring niya, i-slide na lang ang ano. So, pag yan ay nakababa, titingnan natin na ganyan at isusukat natin kung sumasabit ba. Okay? At lalaruin natin na ganon, titingnan natin kung talagang mahirap yung kanyang railing. Baka naman yung railing niya ay sobrang mahigpit, kaya mahirap hatakin, mahirap ikasa. So, pagka ganito lang, so okay lang yan. So ang next nating pagtutuunan ng pansin dyan ay itong kanyang hammer. Baka nagpalit kayo ng hammer at ito ay sobrang mataas. Sobrang mataas ito. So kinakailangan nating i-tune up. Baka sobrang mataas yan. Pero dapat yan, pagka inano ninyong ganyan, dapat bumababa yung kahit nakaganyan nakakak na, pag inano ninyo ay nakita ninyo bumababa. Normal yan na bumababa na ganyan. Pagka naman hindi bumababa yan, mag-hammer daw yan, magpupul auto yan. So dapat ganyan. Pero pagka ginanyan natin at sobrang hindi natin talaga, kumbaga hirap na hirap tayo, ang ibig sabihin yan ay it's either na mataas ito o di kaya ay magbawas tayo babawasan natin ng kaunti yung kanyang main spring dito. Puputulan natin ng mga isang ikot lang. Isang ikot, isang ganun. Puputulan natin. Kung yun ang nagiging dahilan. Kung yun ang, halimbawa, nakaganyan. Tapos inaano natin talagang mahirap. Pero kung madali lang naman na ganyan, gaganyanin natin, walang problema yun doon. So, okay, walang problema sa recoil spring. Ang
nakakasigurado na tayo ay sa mainspring niya, okay ng mainspring niya, okay ang hammer niya. So inuulit ko ha, pagka ito inaatras natin, kinakailangan yung hammer kahit nakakakyan ay bumababa yan. Okay, papakita ko sa inyo. Yan o, yan maliwanag. Ayan ha. Dapat yan ay dapat yan ay pag tinulak natin ito, bumababa yun, no? Itong hammer na ito, bumababa. Kasi pagka hindi ganyan, yan ay magpupull auto. Okay? Pero kung sobrang matigas yan, eh, yung main spring yan, ang ibig niya sabihin ay sobrang mahaba at nakasagad na. Kumbaga sagad na. Hindi na maka-atras, piga na yung spring. Mahaba siya. Baka, meron kasing iba, pagka hindi pumuputok, naglalagay ng spacer dito. Baka may spacer yan, tanggalin ninyo yung spacer. Kasi pagka hindi pumuputok, papalakasin nila itong spring, lalagyan ng spacer. So, ang nangyayari, titigas. Titigas yan dahil nga, yung spring niya ay lapat na. Hindi na nga, yung hammer, hindi na itong hammer, itong hammer na ito, hindi na siya makababa pa. Hindi na makababa. Kaya matigas siya. Doon siya sumasabit. Okay. So, halimbawa naman na okay ito. Okay. Okay na to. Okay, walang problema. So, mahirap pa rin ninyong ano. So, bibili kayo ng recoil spring. Sa 1911 model, ang recoil spring ay makakabili kayo ng isang set o isang kit. Yan ay 14 pounds. 16 pounds at saka 18 pounds. So, baka ang nakalagay dyan ay 18 pounds. Pero ang standard ay 16 pounds. So, kung natitigasan kayo sa 16, ang pinakamalambot 14 pounds. Palitan niyo ng 14 pounds. Kasi merong isang tumawag sa akin. Sabi niya, sir, ang hirap, brand new yung baril niya, pero ang hirap niyang ikasa. So, maano na siya, senior citizen. Kasi senior citizen na siya, sabi ko mahina ng grip nito. Kaya sabi ko, may kasama ka ba dyan na anak? Ay, may kasama akong anak dito. Okay, ilang taon yan? O, binata, malakas. Ipatesting mo sa kanya na ipakasa mo sa kanya. Okay naman sa kanya. Ay, sir, mahina yung grip ninyo. Ganyan talaga tayo mga senior citizen na. Kaya mga senior citizen gusto na lang revolver. So, ang sabi ko sa kanya, ay bili ka na lamang ng 14 pounds. Kasi nga, mahina na ang grip ng mga senior citizen. Minsan, mahina na talaga ang hindi na makahatak. So, yun nga. At ang inano ko na lang sa kanya, bumili ka na lang ng 14 pounds. Actually, mayroon pang 12 pounds nito. Hanggang 12 pounds ginagamit sa mga minor load. Okay, kasi yung 18 pounds ginagamit yan sa combat load. Okay, talagang mga malalakas. Especially kung sa mga military, yan. Ang bala ay mga full metal jacket na talagang 60 mas gusto nila yung mga matitigas ang spring. Kasi tinutune up din itong recoil spring sa mga sa lakas ng bala. At ang isa pa rin, minsan pagka may mahaba din kasi nito, may mahaba din ito, dapat bumili na kayo ng original. At kung yung baril naman ninyo ay halimbawa ay sinabi natin yaring backyard, magkakaproblema rin dito kasi minsan hindi akma yung haba ng spring. Dapat mga 22, 23 coil yan o 25 ganyan hanggang ganun. Minsan nagpuputol, yung iba nagpuputol dito. So hindi ako na magputol dito, yung iba pinuputulan. Pero mas maganda kung bibili na lamang kayo ng 14 pounds na spring. So ayan, at yun lamang maano ko sa inyo.
At kung gusto ninyong malaman ng ano, isusuot ninyo dito yung bushing, dito. Dapat pag isinuot ninyong ganyan, yung lahat ng spring ay papasok do sa bushing niya. Yung sinusuotan nito sa 1911. Dapat yung lahat ng spring ay papasok do sa bushing niya. Kung nakalabas, pag nakasagad na, pinuputulan yung spring. So, ayan, ang advice ko, magpalit ng 14 pounds na spring. So, ayan, pero dapat i-check muna ninyo kung may sinasabitan yung slide. Kasi kung may sinasabitan yung slide, kahit pa magpalit kayo ng spring, may sinasabitan eh. At saka, gawin ninyo yung step by step na itinuro ko. Okay? Bago kayo magpalit, checkin ninyo yung hammer at saka yung walang spring, ganun. Yung basta yung inano ko sa inyo, step by step ninyong gawin. Ang huli ay recoil spring. So, ito ang inyong piniparam sa instructor. Sana ang maliit na kaalaman na yan ay makatulong sa inyo sapagkat yan ay maraming nagtatanong sa akin. Kaya, sa mga susunod pang videos ko, yung mga katanungan ninyo ay bibigyan natin ng kasagutan. Maraming salamat po. Please subscribe and share. Pindutin ninyo yung notification bell at i-share ninyo para updated, i-share ninyo sa mga kaibigan para sila rin naman ay magkaroon ng maliit na kaalaman. Doon naman sa mga marurunong na, disclaimer na lamang sa inyo sapagkat ito ay para doon sa mga baguhan at gustong matuto. Okay, ito ang inyong Pinay-Paramis Instructor. Maraming salamat sa inyo and God bless us. Thank you very much.